Isang kwento ang ating tunghayan ngayong araw. Isang pagkakamali ang pinagsisisihan. Ngunit di naman magawang malimutan ang kakambal na alaala nito. Ating pakinggan ang kwento ni Leia. Hindi niya tunay na pangalan. Si Leia ay 24 years old na. Dalaga, matangkad at may kakaibang apil na taglay. Sumasali ito sa mga beauty contest sa kanilang lugar. Makinis at mahaba ang straight na buhok na umaabot hanggang sa balakang niya. Magkaedad lamang sila ng kasintahang si Jonelle. 2 taon ang magkasintahan ng dalawa. At sa bakasyon nga nila ngayong taon sa Cebu, ay nangyari na nga ang inaasahan ni Leia nung siya ay sumama sa kanyang nobyo. Masayang masaya ang dalaga. Sinulit nila ang 3 araw sa Cebu. Namasyal din sila sa mga magagandang tanawin mula sa mga makasaysayang lugar hanggang sa mga kilalang dagat ng probinsya. Sa pagsapit naman ng gabi, sa loob ng kanilang kwarto sa tinutuluyang hotel ay tuluyang naibigay ni Leia ang matagal nang inilalambing sa kanya ng nobyo kahit na hindi pa sila kasal. Halos lahat ng sulok ng kwartong yun ay naging saksi sa kanilang pagmamahalan. Maging sa terrace, hindi nila inalintana ang taas nito, lamig ng hangin at tsansang mahuli ng ibang tao. Aminado si Leia na isa na yata yun sa hindi niya makakalimutang alaala nilang dalawa ni Jonelle sa buong buhay niya. Si Jonelle ang kauna-unahang lalaki sa buhay niya. Kauna-unahang lalaki na minahal niya at pinagsukuan niya ng iniingatang dangal bilang babae. Kaya hindi talaga akalain ni Leia na magkakasala pa siya sa nobyo kalaunan. Ito ay ang naging lihim na relasyon nila ni Ruela. Tiyuhin ng kanyang kasintahan. Lingid sa kaalaman ng nobyo, ay panay ang tanggap ng mensahe ni Leia mula kay Ruel. At kung bakit naman sa tuwing tulog ang nobyo o wala sa tabi niya, ay natitsyempo ang pagdating ng mga mensaheng yun. Naalala niya tuloy nung nagpadala ng friend request ang Tito Rohel ng kanyang nobyo. Oo babe, nabanggit na nga sa akin ni Tito yan. Sige, accept mo lang, mabait naman yan. Sure ka babe ha? Tanong ng dalaga. Trust me babe. At isa pa, sa kanya din ako lumaki nung time na nasa abroad ang mommy at daddy ko. Okay, sige. 56 years old na si Rohel. Kapatid ito ng tatay ni Jonelle. Dati itong nagtatrabaho sa abroad, ngunit nang magretiro ay umuwi na ito sa Pilipinas para dito na manirahan. Mabait naman ang matanda. At isa pa, maganda pa rin ang pangangatawan nito sa kabila ng edad. Yun nga lang talaga ay kulubot na ang kutis. Dahil nga sa malaki ang tiwala ni Leia sa kanyang nobyo, ay sinagot niya ang mensahe mula sa matanda. Kinabukasan ng umaga, pagkagising niya, sakto naman at naiwan siya sa hotel mag-isa ng mga oras na yun. Good morning po. Sorry po ngayon ko lang po nasagot yung chat ninyo. Aga naman tong nabasa ng ka-chat at sumagot din. Oh hi Iha, good morning din. Kala ko di ka nasasagot eh. Busy lang po kami ni Jonelle. Kumusta po kayo? Tanong ng dalaga. Ayos naman. Mukhang nag-e-enjoy kayo dyan sa Cebu Po? Paano niyo po nalaman na nandito kami? Nabanggit ni Jonelle sa akin. Siya nga pala, sinabi ko kay Jonelle na pumasyal naman kayo dito sa Panglao minsan. I'm sure magugustuhan mo din dito. Sige po. Pag-uusapan po namin yan. Mula nang sagutin niya ang mensaheng yun, ay napadalas na ang pag-uusap nila. Pag wala nga ang nobyo sa tabi, ay kachat niya ang matanda. Masaya namang kausap si Rohel. Madalas nga ay napapatawa nito si Leia
kaya naman naging palagay na ang loob niya sa matanda. Nagpatuloy pa rin ang pag-chat nila kahit nung umuwi na sila ng tagbilaran. Dahil nga madalas ay bihira silang magkita ng nobyo, gawa nga ng trabaho nito, ay natutuon ang oras ni Leia sa pakikipag-chat sa matanda. Bagay na hindi alam ng kanyang kasintahan. Pero kahit ganon, hindi naman siya nakakalimot sa nobyo para kumustahin. Mapatawag man o mensahe. Kaya lang sadyang abala lang talaga ang nobyo niya sa trabaho. Hindi naman niya ito minamasama, bagkus ay iniintindi pa dahil sa pagmamahal niya sa lalaki. Lumipas ang mga linggo. Masipag itong si Rohel na kumustahin ng dalaga. At lagi naman niya itong napapasaya. Minsan nga ay tinatawagan pa niya to. Sari-saring paksa ang napag-uusapan ng dalawa. Hanggang sa di inaasahang pagkakataon, ay nauwi sa ibang tema ang naging pag-uusap nila. Kailan kayo huling nagkita ni Junel, Iha? Halos isang buwan na rin po. Nagkakausap naman ba kayo? Opo, kaso saglit lang kasi raw po, madami siyang deadlines na dapat tapusin. Minsan nga po di niya nasasagot yung tawag ko eh. Talaga yang si Junel oh. Kung ako ang naging boyfriend mo, hindi pwede sa akin ang ganyan. Kayo talaga? Hayaan niyo na ho. Busy lang talaga sa work yun. Nagdaan ng halos 10 minuto. Pero hindi sumagot ang kachat ni Leia. Andyan pa po ba kayo? Busy na po yata kayo? Hindi naman, Iha. Nagpalit lang ako ng suot. Medyo maalinsangan kasi ngayon. Ganun po ba? Bakit po? Nakapajama po ba kayo kung matulog? Hindi, Iha. Nakasandot boxers lang. Ay, kayo talaga? Mapagbiro po talaga kayo? Hindi naman. Ikaw ba, Iha? Ano bang suot mo pag natutulog? Napatigil si Leia sa mensaheng yun. Pero dahil kampante siyang kachat ang matanda, ay sinakyan niya na lamang to. Sando lang din po. Wow! Ang hot mo siguro sa suot mo. Ikaw ang pili mo pala, pero salamat po. Sa tansya ni Rohel, ay umaamo na ang dalaga sa mga hirit niya. Napangiti ang matanda habang nakatingala sa kisame. Teka Leia, sabi mo halos isang buwan na kayong di nagkakasama ni Junel. Opo, bakit po? Wala lang. Ay, ano kaya yon? Bakit nyo nga ako naitanong? Naisip ko lang. Isang buwan ka din palang hindi nilalambing. Medyo napatigil ang dalaga sa nabasa. Pero sinabayan pa rin niya ang mga ganong hirit ng matanda. Kayo Masyado kang pilyo. Sorry, wag ka magalit sa akin natanong ko lang. No ka ba okay lang po? Tama po, isang buwan na nga rin. Halos ba palundag si Rohel sa nalaman. Kaya naman sinagundahan niya kaagad. Simula noon, halos napupunta na sa ganun madalas ang usapan nila sa tuwing sila ay magkakachat. Ayos lang naman sa dalagang pag-usapan ang mga ganun dahil nga nakuha na ni Rohel ang kiliti niya, maging ang pagtitiwala niya sa matanda. Hindi naman nagmamadali ang matanda. Dahil gusto niya na maging maayos ang lahat kapag dumalaw na ang dalaga kasama ang pamangkin sa bahay niya. Hindi rin naman naisip ni Leia na may ibang motibo pala ang matanda sa kanya. Ang alam lang talaga niya ay palabiro lamang to. Ito kasi ang medyo kahinaan ng dalaga, ang magtiwala agad-agad. Halos 2 buwan ang lumipas. Mula nung maimbitihan ni Rohel ang magkasintahan. At ngayon nga, ay papunta na ang magkasintahan sa bahay niya gamit ang kotse ni Junel. Masaya naman itong si Leia dahil makakapunta muli siya ng Panglao. Isa kasi iyon sa paborito niyang lugar
para makapagtampisaw sa magandang dagat nito. Isa pa, kasama niya ang nobyo na namiss niya talaga ng sobra dahil sa tagal ng di nila pagkikita. Kaya rin hindi mawala sa inaasahan ni Leia na muling magtatabi sila sa kama para punan ang pangangailangan nilang dalawa. 9:00 ng umaga. Dumating na sila sa bahay ng matanda. Masaya naman silang sinalubong ni Rohel dahil magkakaroon na to ng kasama sa bahay, lalo na't kasama ang dalaga na matagal na niyang inaantay. Medyo nahihiya pa rin si Leia kahit na madalas silang magka-chat. Ramdam naman yun ni Rohel kaya para di mailang ay pinilit niyang maging feel at home ang dalaga sa kanyang pamamahay. Masarap ang pananghaliang inihanda ni Rohel para sa dalawa at sabay-sabay nilang pinagsaluhan ng pagkain na sinamahan ng kwentuhan, tawanan at syempre ang mga palihim na tingin ni Rohel sa dalaga. Medyo naiilang naman si Leia sa mga tingin ng matanda pero kalaunan ay nawala din dahil sa pagiging kwela nito. Naalala niya tuloy yung mga nababasa at napapanood niya na ang bidang magkarelasyon ay isang dalaga at isang matanda. Naiisip niya tuloy na siya yun at ang tiyuhin ng nobyo. Naputol lang ang pagmumuni-muni niya nang tapikin siya ng nobyo na kanina pa pala siya tinatanong. Ano ba naman yung nasa isip mo, Leia? Matanda na yan at dito pa ng nobyo mo. Wika niya sa sarili. Pagkatapos mananghalian ay nagpahinga ang dalawa bago pumunta sa dalampasigan para maglakad-lakad at lumusong na rin sa dagat. Nakatanaw naman mula sa kanyang cottage itong si Rohel sa dalawa. Nag-iisip kung paano niya maliligawan ng palihim ang dalaga. Kinagabihan ay nagyaya si Rohel sa cottage maghapunan na malugod namang pinaunlakan ng magnobyo. Masaya si Leia sa pinapakita ng matanda dahil ramdam niya ang pag-aasikaso at pagiging maalalahanin nito sa kanila. Naging masaya ang hapunan nila na sinamahan pa ng lamig ng hangin mula sa dagat at kwentuhan. Matapos ang hapunan ay nagyaya na si Rohel na uminom ng alak. Tatanggihan na sana to ni Junel dahil di siya gaanong sanay uminom pero pinilit siya ng tiyo. Wala namang nagawa ang nobyo kundi pagbigyan na lang ang matanda. Alam kasi ni Rohel na hindi talaga umiinom ang kanyang pamangkin, kaya ito ang naisip niyang paraan. Sa kalagitnaan ng inuman, ay masayang nagtatawanan ng tatlo. Magkatabi ang dalawa at sa tapat naman nila nakaupo si Rohel. At sa tuwing magtatama ang tingin nila ni Leia, ay nginingitian siya ng matanda. Tumagal ang inuman nila dahil sa pagiging madaldal ni Rohel at di nila namalayan na 10:00 na pala ng gabi. Medyo hilo na ang dalaga sa dami ng nainom pero ang matanda ay mukhang di pa tinatamaan. Si Junel naman ay di na rin makausap ng maayos at pipikit-pikit na. Tito, hindi ko na kaya. Mauna na ako sa inyo. Wika ni Junel. O teka, may isang bote pa tayo, Junel, oh. Alam niyo naman ho na mahina akong uminom. Akmang tatayo na rin si Leia nang pigilan siya ng nobyo. Babe, samahan mo na lang si Tito Rohel para maubos na yung huling bote. Siya nga naman, Leia. Ubusin na lang natin to para matapos na tayo. Wika ni Rohel. Pasensya na po talaga. Paano, babe? Sunod ka na lang pagtapos na kayo, ha? Wala namang nagawa si Leia dahil mismong nobyo na niya ang nakiusap na samahan ng matanda. Sa isip-isip niya, ilang lagok na lang naman yun, kaya nagpaiwan na rin siya. Nang makaalis na ang nobyo, ay nagulat siya dahil nakaupo na pala sa tabi niya ang matanda. Ginulat niyo naman po ako. Bigla ang wika ni Leia. Sorry, Iha. Ang layo ko kasi sa'yo kaya lumapit na ako. Tugon naman ni Rohel na nakadantay na pala ang kamay sa sandalan ng inuupuan nila. At tulad ng dati,
ay panay ang kwento ni Ruhel sa dalaga. Si Leia naman ay nakikinig lang at tumatawa dahil likas na palabiro ang matanda. Pero sa kabila nun ay tinamaan na talaga ang dalaga at medyo hilo na rin sa dami ng nainom. Ewan ba ni Leia? Pero parang bigla ang nag-iba ang pakiramdam niya kahit na malamig ang simoy ng hangin. At saka alam niya ang kakayahan niya pagdating sa inuman. Oo, hilo siya sa dami ng nainom, pero yung feeling niya ay ngayon lang siya parang kinabahan ng ganito. Hanggang sa napansin na lang ng dalaga ang pagdantay ng matanda sa kanyang legs. Nagulat man sa naging kilos nito, ay di niya ito matutulan. Hindi niya maintindihan ang sarili. Ang alam lang niya ay ibang babae siya ng mga oras na yun. Maya-maya paglingon niya sa katabi ay nakangiti ito sa kanya at hinawakan ang kanyang pisngi at nagtangkang ilapit ang labi sa kanya. Maliho ito. Tanging lumabas na kataga kay Leia. Shh! Tayo lang naman ang tao dito, iha. Isa pa, sigurado kung bagsak na si Junel. Tugon ni Ruhel. Pero mali po talaga to. Paulit niya. Mali ba? Pero bakit parang iba ang sinasabi ng mukha mo? Sagot ang matanda. Hindi na nakasagot pa si Leia dahil tama nga ang tinuran ni Ruhel. Pero may alinlangang pa ring tanong niya. Huwag kang kabahan, iha. Akong bahala sa'yo. Hindi na nakatutol pa ang dalaga. Tuluyan na itong nadala ng sitwasyon. Lalo na nang bigyan siya ng malambing na halik sa punong tenga patungo sa labi niya. Sadyang pilyo ang matanda at hindi na pinakawalan pa ang pagkakataon na iyon. Yumakap si Ruhel kay Leia na nooy tila wala na sa katinoan na parang nakatulala na lang sa kawalan. Sa puntong yun, nakalimutan ni Leia ang nobyong nasa kwarto lamang at mahimbing na natutulog. Ang kaninang nag-aalangan ay tuluyang naging matatag na subukan ang mali at bawal. Hanggang sa namalay na lang ni Leia ang sarili, nakusang yumakap sa matipunong matanda. Unti-unti ring napahaplos sa katawan nito pababa na tila ang hiya ay tuluyang napulbos na parang abo at tuluyang naglaho. Malinaw sa mata ni Leia ang ekspresyon ng mukha ni Ruhel. Ang saya at galak ng mga oras na yun. Saksi ang cottage na iyon sa pagkakasala ng dalawa at sa paglipas lang ng minuto ay tuluyan silang nakontento. Nang makapag-ayos ng sarili at makapagpahinga, ay nagtungo na sila sa loob ng bahay. Tinabihan ni Leia ang nobyong naghihilik at plakda sa kama. Pinagmasdan niya to. At tanging isang salita lang ang lumabas mula sa kanyang bibig. Sorry. Hindi niya magawang umiyak o magalit sa pananamantala ng matanda sa kainaan niya. Aminado kasi siya. Nakusa rin siyang pumayag. At kahit na may edad na to, ay talaga namang napahanga pa rin siya nito pagdating sa kama. Kaya't wala siyang masasabi dito. Isa lang ang alam niya sa sarili niya ngayon. Kailangan na nilang makaalis sa lugar na iyon upang hindi na ulit maulit pa ang kataksilan nila ni Ruhel. Hanggang sa nakatulugan na nga lang ng dalaga ang pagbabalik tanaw sa nangyari sa pagitan nila ng matanda. Hanggang dito na lamang po ang binahagi ni Leiang istorya sa atin. At paalam.